ng mga komunista. Kaya kahit magpalaganap ng mga disinformation ang daang-daang Chinese troll sa Pilipinas, hindi nababango ang kanilang reputasyon dito sa bansa. Pero kung gagatungan nila ang gulo sa politika, kung mag-uudyok ng mga supporters ng mga Marcos at Duterte para siraan ang isa't isa sa basketball, makasisira ito sa play. Anong aral ang mapupulot dito? Teka lang mga utol, yan na yung exciting part. And para ipakita lamang sa inyo na totoo yan mga utol, totoo yung mga trolls no, na binabayaran. Ito po yan, napakarami po yan. Mag-search lang kayo. Pero bibigyan ko lang kayo ng isa, ng example. Mula to sa CNA, no? Trolls for hire in the Philippines. Dapat the Philippines yan, no? Trolls for hire in the Philippines. The concealed political weapon used in a social media war. So ito po yung iringan ng mga Marcos at Duterte. Hindi ko sinasabing totoo na mga trolls na nagpapalala, pero napakalaking posibilidad na pwedeng ginagawa rin ng China para gatungan yung nangyayaring political war dito sa Pilipinas. Siyempre, hindi nila tayo kayang pagwatak-watakin, mga utol. Yan ngayon palagi ko sinasabi pag topic ko West Philippine Sea. Kailangan natin magkampi-kampi. Hindi nila tayo kayang pagwatak-watakin. Paano tayo nila mapagwawatak-watak? Doon lamang sa pagsuporta sa mga gusto nating mga politiko. Okay? So pinagwawasak nila yun, ginagatungan nila. Tayo mismo nag-iiringan. Tayo mismo mga Pinoy. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Itong susunod natin topic masasabi kong sobrang napapanahon at medyo sensitibong pag-usapan, pero kailangan nating malaman lahat. So although karamihan sa atin alam na tong mga bagay na to, okay? Pero kailangan pa rin nating mas maintindihan kung paano nangyayari, lalong-lalo na tayo ay nagkaagulo. Pilipinas, Pinoy sa kapwa Pinoy nagbabatikusan dahil sa iringan na nangyayari sa ating politika, sa mga Marcoses at sa mga Duterte. Pero ito po ay malaking posibilidad na nangyayari sa Pilipinas. Hindi ko sinasabing 100% na ito talaga yung nangyayari, pero napakalaki ng posibilidad na ito ay nangyayari ngayon. Okay, naku po, China gustong magkagulo sa Pilipinas. Paano nga ba? Mula kay Pinoy Mystery Channel, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Game na. Mga Chinese trolls sa social media. Yan. Binabayaran ng mga komunista upang lituhin ang usapan sa Pilipinas. Nagkakalat ng kasinungalingan para baguhin ang pananaw ng mga Pinoy sa nagaganap sa West Philippine Sea. Pinababango ang reputasyon ng China kahit nangaagaw ng teritoryo. Ginagawang mabuti ang intensyon kahit nambubundol ng mga barko, at pinagmumukhang kaibigan kahit minamaltrato ang mga Pilipino. Diba? For so long, ginagawa nila yan. Pag sila nag-public speech, no? Pag naglabas sila ng mga salita nila, laging pinalalabas nila, tama sila. Tapos pinalalabas nila, kakampi nila tayo. Diba? Pero hindi tinatago nila yung katotohanan na hinaharas nila tayo sa ating mismong teritoryo. So puro fake news ang nilalabas niyan with regards sa issue sa West Philippine Sea, mga utol. Alam naman nating lahat yan, mga Pinoy. So yung mga iba nagbubulag-bulagan, sana'y magising na kayo, mga kapwa ko, Pinoy. Okay? Tuloy muna natin. Meron pa silang isang ginagawa. Yung, well, mamaya makikita nyo. Siguradong magugulat ka sa maalalaman mo na ang tunay na balak ng binabayarang troll sa Pinas ay palakihin ang alitan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos para mawasak ang katayuan ng politika sa bansa. At maligaw sa kanilang ginagawa. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Parang walang audio.
Meron. South Philippines. Alam ng lahat na Pilipinas ang nangunguna sa buong mundo pagdating sa aktibidad sa iba't ibang social media platforms. Sa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube at iba pa. Mas marami ang tumatangkilik kung naghahagilap ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Facebook na rin ang nagsabi na ang social media capital ng buong mundo ay walang iba kung hindi ang Pilipinas. Dito marami ang nahuhumaling sa mga online games at yung iba namimihasa sa internet shopping. Pero ang online world ay ginamit na rin sa masamang paraan, ang pagpapakalat ng disinformation. Ginagamit na rin itong plataforma ng mga masasamang elemento na ang hangarin ay magasik ng lagim sa internet, mga social media trolls. Kapag sinabing trolls, ito yung mga Norwegian mythological characters na mayroong kakaibang kakayahan. Hindi sila tunay na tao, may kakaibang itsura, mahilig manggulo at masama ang motibo. Ang mga social media trolls naman ay parang ganun din. Mga accounts na hindi tunay na tao. Nililito yung usapan dahil may masama ring motibo. Sa Pilipinas, sandamukal ang mga binabayarang trolls dahil sa kahirapan ng buhay. Nire-recruit sila ng mga individual na nais magpakalat ng kwentong pabor sa kanila o istorya nakakasira sa kalaban. Ang modus ay baguhin ang opinyon ng tao at iliko ang pananaw ng iba. Pero hindi lang sa Pilipinas kumalat ang mga binabayarang trolls. Marami din sa ibang bansa. Kung matatandaan ng COVID-19, ito ay sinabing nagsimula sa China. Pero inulat sa Taipei Times noong taong 2020 na may mga Chinese trolls sa internet na nagpapakalat ng fake news na sa Taiwan nagkaroon daw ng COVID outbreak. At sinabi na pinagtatakpan daw yung mga namamatay. Makalaunan ay napagalaman ng mga inchik ang nagpapakalat ng maling balita dahil may mga gamit na salita na karaniwan sa mga taga-mainland China. Ang motibo ay upang ikalat ang kwentong pabor sa mga komunista para ilihis ang pananaw ng mamamayan. Ibinalita din ito sa BuzzFeed na nagpakalat ng disinformation ng mga Chinese trolls sa Taiwan. Tapos mapapansin na ginagatungan ito ng ibang trolls para mag-trending. Ibinalita sa ZDNet noong ding 2020 na may Balkan troll farm sa bansang Macedonia na nagpapakalat ng disinformation hinggil sa coronavirus. Ayon sa ulat, ilang daang trolls ang nagtatrabaho sa grupo na kumita ng libu-libong dolyares sa mga advertisement na dumadaan sa 150 nilang fake news websites. Ipo-forward natin konti. Dito na tayo sa Pilipinas, no? Kung ano man. Kasi mga pinapakita lang ni Pinoy Mystery Channel yung mga troll account, mga troll farm na meron sa iba't ibang bansa. Meron rin yan sa Ukraine, sa Russia, para lang rin magpakalat ng mga misinformation. So tuloy muna natin. Amerika, mas malagim ang kanilang balak. May balik natin konti. Ang mga trolls at aatakihin yung mga kumokontra. Eto na. Pero sa Amerika, mas malagim ang kanilang balak. The Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group and the Presidential Anti-Organized Crime Commission previously filed a non-bailable qualified human trafficking charge. Pa-subscribe. Sa mga bansang mayroong alitan, katulad ng Ukraine at Russia, laganap ang mga binabayarang trolls upang magkalat ng kanya-kanyang istorya. Ang balita ng ProPublica na yung mga anti-Ukraine propaganda ay tila nagmula sa Russian troll farm. Sinabi pa na yung mga pro-Putin disinformation ay kapareho ng ginawa ng bayarang grupo ng Russia's Internet Research Agency. Gaya ng ibang trolls, nagpahayag ito ng kanilang kwento, tapos ay ginatungan ng ibang trolls para mag-trending, at para protektahan ang pahayag, inatake yung mga kumokontra. Pero yung mga Chinese trolls sa Amerika ay kakaiba ang banat. Ang ulat sa CBS noong buwan ng Setyembre taong 2024
na ang balak ng mga Chinese trolls sa Amerika ay guluhin ang katayuan ng politika. Sinabi sa ulat na yung mga troll accounts na nagpapanggap ng mga taga-Amerika ay natunton na mula pala sa grupo ng Spamouflage ng China. Ayon sa mga eksperto, ang motibo ay hindi lang basta-basta magpahayag ng kanilang kwento at ipatrending ito at atakihin yung mga kalaban. Subalit, palakihin at palalimin ang alitan sa gobyerno. Ayon sa pahayag, yung mga inchik na trolls ay hindi pumapanig sa isang kandidato. Sa makatuwid, inaatake nila pareho sina Trump at Kamala Harris. Marahil dahil sa alam ng mga komunista na nagkakaisa ang mga partido sa Estados Unidos na labanan ang pagsulong ng China. Kaya wala silang politikong kinampihan na pumabor sa China. Isang malaking babala para sa Pilipinas. May magandang dahilan kung bakit gustong guluhin ng China ang sitwasyon sa Amerika. Ito ay dahil sa halos walang pag-asa ni isang kusing na makuha ng mga komunista ang simpatya ng mga Amerikano na pumabor sa kanila. Kahit magpalagana pa ng istorya ang daang-daang troll sa social media, huli na ang lahat. Kaya ang last resort ay guluhin ang politika. Kung maililihis ang focus ng bansa, imbis na sa international, mapunta sa national issue, hindi na mapapansin ang ginagawa ng mga injig. At kung lubusang magugulo ng mga Chinese trolls ang politika sa Amerika, hihina ang puwersa ng mga kumokontra sa China. Para bang sa isang basketball team na kung nag-aaway ang mga players sa loob ng court, masisira ang play. Tama. Ayan na yung ginagawa dito. 2024, sinabi sa South China Morning Post na 73% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa militar laban sa Beijing. Tapos, buwan ng Oktubre sa Enquirer, sinabi na 7 out of 10 sa mga Pinoy ang ayaw sa mga pro-China. Sa madaling sabi, katulad ng Amerika, karamihan sa taong bayan ay may galit sa kalukuhan ng mga injik. At alam ito ng mga komunista. Kaya kahit magpalaganap ng mga disinformation ang daang-daang Chinese troll sa Pilipinas, hindi nababango ang kanilang reputasyon dito sa bansa. Pero kung gagatungan nila ang gulo sa politika, kung mag-uudyok ng mga supporters ng mga Marcos at Duterte para siraan ang isa't isa sa basketball, makasisira ito sa play. Anong aral ang mapupulot dito? Teka lang mga utol, yan na yung exciting part. And para ipakita lamang sa inyo na totoo yan mga utol, totoo yung mga trolls no, na binabayaran. Ito po yan, napakarami po yan. Mag-search lang kayo. Pero bibigyan ko lang kayo ng isa, ng example. Mula to sa CNA, no? Trolls for hire in the Philippines. Dapat the Philippines yan, no? Trolls for hire in the Philippines. The concealed political weapon used in a social media war. So ito po yung iringan ng mga Marcos at Duterte. Hindi ko sinasabing totoo na mga trolls na nagpapalala, pero napakalaking posibilidad na pwedeng ginagawa rin ng China para gatungan yung nangyayaring political war dito sa Pilipinas. Siyempre, hindi nila tayo kayang pagwatak-watakin, mga utol. Yan ngayon palagi ko sinasabi pag topic ko West Philippine Sea. Kailangan natin magkampi-kampi. Hindi nila tayo kayang pagwatak-watakin. Paano tayo nila mapagwawatak-watak? Doon lamang sa pagsuporta sa mga gusto nating mga politiko. Okay? So pinagwawasak nila yun, ginagatungan nila, tayo mismo nagiiringan, tayo mismo mga Pinoy, nawawala yung focus natin sa iba pang issue. Dahil pinagtatanggol natin si Sara, pinagtatanggol natin si Marcos, so ganun. Tayo nawawasak. So pwedeng ginagawa talaga to ng China. Okay? So pinakita ko lang yun sa inyo, napakalala niyan dito sa Pilipinas. So yan po. Baka yung mga nagpapakalat sa social media ng mga pagbatikos dito kay Marcos, pagbatikos kay Sara, mga trolls na binabayaran na ng China para lalo tayong iligaw. So come to think of it, mga utol, kaya ako ito nilabas. So pa-comment inyong opinion. Tuloy na muna natin. Ang nagaganap na alitan ngayon sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos ay isang malaking bitak sa pagkakaisa ng bayan. Tama, di ba? Sa mata ng mga Chinese, ito ay isang oportunidad
na pabor sa kanila. Walang duda na ginagatungan ito at pinalalaki ng mga communist trolls. Kung magugulo nila ang politika sa Pinas, mawawala sa isip ng taong bayan ang kalokohan ng mga komunista at hihina ang puwersa ng mga kumokontra sa China. Oo, kung tayo mismo, di ba mga utol? So napakalaking niyan, no? So paano? Siyempre tanong natin paano gusto ko kumampi. Hindi po. Wag na lang tayo kumampi. Alam naman natin na siyempre ang hangarin nitong mga to pag watak-watakin tayo. Dapat ito yung mga pagkakataon na tayo unified, no? Kaya lang united. Kaya lang, 'di ba? Sa pagiging tao natin, pagiging Pinoy natin, talagang tayo may kinakampihan eh. So doon wasak na tayo. At doon ay nagtatagumpay ang China, palagay ko. Kung ginagawa man nila yan. Pero palagay ko, ginagawa nila yan. Na isa sila sa gumagatong sa iringan ng politika dito sa Pilipinas. Okay? Pa-comment inyong opinion, tuloy na muna natin. Baka mahalingat na lang tayo ng isang beses. Hindi natin alam. Sila na ang may hawak sa buong karagatan. Ito yung sinasabing out of sight, out of mind. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Mga utol. So kailangan ko rin ng inyong opinion at ako'y sinasabi ko, hindi ako pumapatol doon sa mga nakikita ko sa social media na kung ano-ano mga batikos, hindi wala akong pakialam. Ang pinabasa ko mga galing sa mismong news agency na pinagkakatiwalaan. So it doesn't matter kung maka Duterte ka, maka Marcos ka. Yung bayan po natin ang ating unahin. Okay? So, nasa inyo yan. Paki-comment ang inyong opinion. Maraming salamat. Pinoy Mystery Channel. Maraming salamat sa inyo. Muli ako Stargate Achilles. In behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.